Hello mga ka-Earthlings, mga ka-Offloador. Welcome back again to my channel na Offloador sa Pinas Market. So, review tayo ng Philippine Stock Exchange Top Gainers. Pero ang masama, puro pula ang Philippine Stock. Down siya ng 1.06%. 5,099 ang Philippine Stock Exchange ngayon. So, lahat ng sektor pula. Una sa dahilan yan is Friday ngayon, so maraming nagsilabasan ng mga foreigner kasi Friday nga, tapos nag-take profit yung iba, ganon yun. Tayo lang walang pang profit. So yan, no, ang laki ng mga so lahat sila. Ito yung most active ngayon. Advance naman, ito yan sila. Dito, humataw pa rin si dito eh. Mga decliners, ito naman yung mga decliners, yan. Nag-up to sila kahapon, decline na ngayon. Yun ang problema sa mga penny stocks, So, ngayon pa man, paalala lang po, hindi po ako isang financial advisor. Ako po isang OFW, nagtiyagang maggumawa ng mga videos para for entertainment at saka educational purposes sa gustong mag-trade sa Philippine stock kahit mabagal ang angat, So, umpisahan natin yung review sa ang palitan pala ay 60. Ang palitan ng bumaba siya ng 59, umangat. So, isa sa dahilan din diyan ay yung tungkol sa mga blockade ngayon dito sa tapos yung medyo hindi pa malinaw. So lahat ng Asian na pera, Indonesia, ringgit, rupee, yan sila bagsak sila yan parang tulad ng Pinas din So yan yung palitan. Ang presyo naman ng crudo is nasa $44 per barrel. So bumaba daw dahil sa parang meron sigurong pangyayaring talks naman mangyari pag-usap-usap. So yan ang ating balita. So dito na tayo kay Dito. Si Dito, pa to ilang araw na to humataw-hataw. Wala namang balita na sinasabi. Ang nakita kong balita ni Dito sa dito sa tawag nito sa Philippine saan ba yan? Dito ka na. Dito sa yung disclosure niya, walang balita kung bakit umangat, pero may disclosure na nag-request ng extension para sa pag-file ng kanilang annual report yata sa fourth quarter, fiscal year ended 31. So humingi sila ng extension sa kasi obligado sila mag-report ng mga quarterly. So humingi sila, siguro baka ang sinabi naman dito ay para daw maayos yung labas ng kanilang report So siguro ay inside na may mga lumabas na maganda ang earnings o mag-earnings ng dito. Punta natin yung financial kung kumikita ba talaga si dito. Sa 24 naman ay kumikita naman siya umaangat Telecommunication naman talaga yung niya, pinakamalaki. So baka malay natin, di ba? Tumaas pa yung kinita nila. So siguro ay malapit ng 2028, alam niya na yan. So baka sisigla ulit to sa 2028 So kung titingnan natin si Dito, mayroon siyang isang tawag nito resistant dito sa taas yan. So 0.84, kaya pag dalawang beses na bumalik diyan, pero bumaba So ibig sabihin may mga dito. May mga order. Sana yung indicator natin ng order block. Ba't nawawala? Yan.
makita natin kung meron ba talagang wala namang sa 1 hour. Ayan. So sa small time frame merong mga dito, sell order block yan, nagkulay green na, ibig sabihin na unti-unti nang na-liquidate yan, nagkulay na siya, gray, at pwede nang putulin yan. So balay mo baka sa sunod na linggo ito dito ay dito sa 1 piso ang punta kailangan niya i-break tong na yan siya. So kailangan baka mag-ganon muna yan dito. Ganyan. Hanggat maabot to niyang $1. Ano bang target price ni dito? Wala tayong target price nito Hindi natin nakuha. So baka ganun lang gagawin muna dito. Balik tayo sa dito sa $1. Or baka after niyan, meron ding 1.3 naman siya na mga kailangan liquidate. Pero sa ngayon, dito lang muna yan. Kung talagang malakas siya by next week din, makaya niyang abutin niyang 1 piso. Kasi nga dito nga almost half, di ba, ang inangat niya na presyo. So, basta mailabas lang niya tong 0.9 o 0.85 din sa 0.85 mailabas niya at tapos mag-hold yan dito hold tayo dito yan, mag-hold siya dito sa 0.75 yan, kailangan mag-hold siya diyan. Kung bababa man siya next week, kailangan niyang mag-hold diyan tapos balik sa taas so kailangan mag-hold siya diyan dito. So that is dito. Medyo natagalan lang tayo ngayon kasi na yung natin, yung mic may tama kagabi hindi ako nakagawa ng So si Web naman ay si Web is gaya ng natin, pumurma siya ng tagalin mo natin to para hindi kayo mahirapan pag So yan talagang pinuntahan yung natin muna para so si Web ang natin dito na gumagawa siya ng bullish flag yan yung niya so kailangan niyang yan so yan so ganyan yung ginawa niya na natin. Tapos diyan, yan yung bullish flag niya. Tapos ito dito, diyan. So target price, magkaroon tayo ng target price na ganyan So kailangan niyang so nasa loob pa siya ng channel. So kailangan niyang i-break tong yan yung 12 na presyo, tapos yung niyan. So sunod na linggo dapat ay ito si Web ay dapat dumiretso to, positive dapat siya kailangan niyang tumuloy dyan sa taas para ma-break na niya tong 12. So kung kasi dalawang problema lang kasi ang una, malaking volume ito. Tapos pangalawa, sunod ito, maliit lumiit na yung kanila, tapos lumiit na yung volume Ibig sabihin nito na yung mga buyers medyo nagbawas, kumunti. So ibig sabihin dahil nasa trend line tayo, pwede din yan siya na next week mag-pull back muna dito, ganyan bago siya angat. So pakiramdaman muna natin kung ilong term mo naman siya pero mas maganda to pasukin na medyo mag-pull back muna siya. Pero kung minsan kasi pag akala mo ng ganun is nahuhuli ka na umangat na siya bago na ganun, may mga ganun na senaryo so nasa inyo na yan. Aho-aho tayo sa pagbili at sa pagbinta kay PhilWeb. So
So next is Converge. So si Converge, ganun pa rin ang ano natin kay Converge, parang hindi naman siya gumalaw eh. So ganun pa rin, mag head and shoulder o W. Ano lang muna, tanggalin mo natin ng ano. Yan, then muna. Tanggalin para malinaw. So ang ano natin dito, si Wave is si Converge nag-form ng W, puporma ng W. So ito na lang league ang kulang niya yung isa na lang eh. So bago niya magawa yan, kailangan mo na magpasikat siya dito sa 13 nga mai-break niya to, or mag-hold siya dito diyan sa 12, di ba? Kasi kung hindi siya mag-hold din sa 12, pwede tayong pupulutin sa baba. So saan pa yung may support ka dito sa baba, yan, pwedeng sungkitin, bababa siya diyan, tapos alis aakyat ulit. So pwedeng kung hindi siya mag-hold dito so kung hindi siya nag-hold, dumiretso siya diyan, so saka mag-bounce. So pwedeng ganon din yan si Converge, kasi nandito pa rin siya sa loob ng channel na yan eh. So kailangan niyang i-break muna. Ang problema kasi dito, nag-form na siya ng lower low eh. Yan o. Hindi pa. May isa pa. Lower high. Pwedeng manon, di ba? So pakiramdaman mo to kung baka ma-break niya tong yan ang delikado. Diretso to dito sa 11.5 pag na-break. Pag hindi naman, mag-bounce back yan. Cut ulit siya. So pwedeng kasi W yung natin eh. May i-hold. So that is Converge. So next naman is San Miguel. Is MC. Si MC, sawa ka rin lang eh. Sino kaya yun? Mamaya, tingnan natin. So si San Miguel, mamaya na, may pa ako ginagawa. So si San Miguel is munti ka na niyang i-break tong yung na yan, yung 72. So burahin mo natin to para So kala natin diyan siya aakyat eh. Ito yung kandila ng aakyat, pero dito pag nakita mo naka-doji siya eh. Yan yung kandila doji. So ibig sabihin maraming seller kasi binaba ng seller dito pero bumalik. So ibig sabihin diyan bullish. So maraming buyers kay San Miguel. So baka kasi gumawa to siya, kung titingnan mo sa channel naman downward yung trend niya ginawa eh. Pero dito gumawa siya ng lower high, higher high, higher low, at pwedeng umangat ulit yan. Ganon si San Miguel. So kailangan muna niyang i-break tong 72. Pag na-break niya yan, may pag-asa na aangat na si San Miguel. So siguro naman to eh. Alam naman na bulol. Alam niyo naman tong San Miguel eh. So kilalang company yan. So kumikita talaga yan So long term, baka ganun mo nang gagawin ni San Miguel. So 95, nasa 95 yung natin, yung trend line. Pero target price ni video is 76. So malapit na yan na hit eh. Considered hit na yung 76 eh. So wala tayong nakuha sa kabilang Metrobank. Si TradingView wala din siya. So si BDO lang. Pero baka yan eh. Anuhin natin yung bagong presyo niya baka dito lang sa yan eh, pwede namang maging 90 din yan kung sa malakihang trend line. So ito yung taas dito, so downward trend. So nilipat lang natin yung itong linya na to, dinala natin sa taas. So kaya nakabuo tayo ng presyo na target price na 90 kay San Miguel. So
kahit papaano naman to si San Miguel, habang naghihintay ka na tumaas, binabayaran ka naman ni San Miguel. 4 na bisis to namimigay. Tapos na siya sa March, so may isa pa ngayong June. Next, pangatlo is sa October, pang-apat naman sa December. So sa apat na bisis ka binabayaran ni San Miguel kahit naghihintay ka na angat ang presyo niya, no? Habang naghihintay ka. So, medyo matamlay tayong mag-vlog ngayon kasi walang mga kulay ano. So, si Hinebra San Miguel din, ang ano natin dati dito na magpo-form siya ng inverted cup, baliktad na cup na pag ganon eh. So, baka nga eh. Kasi pa-downward din yung ano niya. Pero kung lapitan mo siya sa malapitang tingin, nung ginawa natin dito tayo naggawa eh, na ganon. So dito hindi naman niya tapos mag-bounce back ano. So barahin muna natin 'yan. So hindi naman siya nag-hold siya dito eh sa line ng 265 tapos umangat. So barahin naman natin 'yan. So ngayon si San Miguel, Hinebra San Miguel, kailangan niya i-break yang ano na 'yan. Yang 277 para siya ay makahaon o makyat. Pero pag hindi, baka kasi downtrend pa rin siya. Gumawa pa rin ng downtrend na ano eh. So baka ito downtrend yung ginawa niya dito eh. Ano ba yan? Diyan. Pa-downtrend eh. So pababa yung ginagawa niya eh. So kung hindi man niya ma-hold yan, baka kasi magganon lang yan eh. Ito si San Miguel eh. Tapos dyan, gumagawa lang ng ano eh. Lower lower. So baka ano lang eh. So pakiramdaman nyo ngayong linggo, next week, kung ma-break niya itong 277 ay may pag-asang tataas ano. Pero pag hindi mag-bounce back pababa ay delikado talaga itong ano natin na ginagawang inverted cup, baliktad eh. Kasi ganun. Okay lang sana kung pag ganun eh. Baliktad eh. Kasi ang maganda sana ganun siya. Diba? Ito baliktad kasi ganyan no. So anyway, highway pakiramdaman si Hinebra San Miguel. So next is GT Cup. So si GT Cup hindi pa rin tayo binalikan eh. So dati dito akala natin hataw na si GT Cup ano. So wala din eh. Umagsak din siya eh. So maraming na siguro nagbinta dahil tapos na X eh. May 7 eh yung ano. So tayo, hindi natin binintay, hinintay lang natin na medyo aangat pa siya. No? Kasi ang target price, mayroon pa dito eh. Nasa bottom tayo eh. Yun lang ang nakaganda nito ni GT Cup. Kung nakabili ka, nasa bottom ka, so malaki ang chance mo na umangat siya. Kasi yung trend line niya dito, nasa channel, so bottom part tayo eh. So tapos target price is 780. So si GT Cup, pwede talagang ano yan, may pag-asang hahataw ano na so dito tayo nakapasok, meron tayong matanggap ngayong 22, maliit-liit lang naman yan kasi 525 lang, tapos ang 190 lang share natin sa 7, so mga ano lang 1,500 siguro ganun matanggap. So, hinintay natin na i-break ni GT Cup tong ano na yan, no? Yan. Tapos, baka para umangat siya, no? Kasi ang ano naman natin ni GT Cup ay nasa bottom part siya. So, pwede siyang, yan, pwede siyang umangat dito sa 675. No? So, hanggang dito lang po. Sasagutin ko muna yung tawag, baka importante din. So, yan lang po ang ating, si GT Cup ano. So target natin is 800 mataas. So dito lang muna tayo target price niya. So yan lang po mga ka-OFW, mga ka-offloader. Ay may isa pa.
7-Eleven. Huwag natin kaligtaan. So, 7-Eleven, burahin mo natin itong drawing na yan. Or target price pa tayo meron. Para hindi tayo... So, 7-Eleven, ang ano natin dito is gagawa siya ng cup and handle or cup mo lang ngayon. Ganyan yung ano. So, ito yung ibig sabihin ko dito kay GSM. Baliktad siya, di ba? So, kung ganito siya, ginawa niya. So, magandang ano. So, dito yung ano natin, magagawa siya ng cup diyan, yung lalim. So, pwedeng mag-ganon-ganon lang yan siya, no? So, kailangan niyang, para magawa niya yan, umakyat siya diyan, kailangan mag-iba yung train niya. So, kailangan ni 7-Eleven na burahin yan. I-break tong 35. So, pag na-break yung 35, pwede siyang umangat na. Tapos, mayroon pa dito isang resistant din sa taas. Yan. So, pagdating doon sa taas, may mga resistant din hanggat mabuo niya yung so, ganyan-ganyan lang yan siya. Hanggat mabuo niya yung ano-ano. Tapos hanggat aabot siya din sa 54. So, yan lang po ang ating review kay 7-Eleven. So, adios mi amigos, mi amigas, babus!